ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang mapagpalang araw, kapamilya. Tuluyan na nga kayang magiging espiya si David laban sa mga Montenegro para lang makaligtas siya sa kamay ni Marcelo. Nasa alanganing sitwasyon si David pero nagawa pa rin niya mag-isip ng paraan para hindi siya tuluyang mapatay. Ating aabangan kung ano ang magiging desisyon ni Marcelo. Tatanggapin niya kaya ang alok ni David o mas pipiliin niyang wakasan na ang buhay nito? Hindi na rin natiis ni Tinding ang ginawang pagkulong sa kanila ni Doña Bettina sa kwadra. Matapang niyang sinabi kay Noy na hindi tayo lumaki sa Quiapo para maging duwag. Nakapagtataka ba na kahit sa harap ng panganib ay handa pa rin nga silang lumaban? Dito natin makikita ang tunay na tapang ng mga taga Quiapo. Hindi sila basta-basta nagpapatalo sa kanilang pagtakas. Tagumpay silang nakalabas ng kwadra at hinarap nga itong si Doña Bettina. Nang tanungin sila ni Doña Bettina kung bakit sila tumatakas, matapang na sinagot ni Tinding, "Hindi kami hayop na basta-basta ninyong tatratuhin ng ganito." Hindi nagustuhan ni Doña Bettina ang tapang ni Tinding, kaya't akmang sasaktan niya ito. Pero hindi nagpatinag si Tinding. Nangyari ang mainit na palitan ng salita at pisikal na pananakit. Ngunit dumating si Don Facundo at naawat ang dalawa. Galit na galit si Don Facundo nang nalaman niya ang pagtrato ni Doña Bettina kina Tinding at Noy. Sinabi pa ni Tinding na hindi na siya makakatiis at tuluyan na nilang iiwan ang mansyon. Habang nag-iimpake si Tinding ng kanilang gamit, nagpasaring si Pasing at sinabi na sa wakas umano, mawawala na rin ang mga peste sa mansyon. Pero hindi ito pinalampas ni Tinding. Sinakal niya si Pasing at may pagbabanta na kapag hindi ito tumigil, tutuluyin niya na ito. Makikita natin dito ang kakaibang mukha ni Tinding kung saan makikita na matapang, palaban at handang ipaglaban ang kanyang dignidad. Sa kabilang banda, patuloy ang mainit na bakbakan ni Ramon at ng grupo ni Mr. Villegas. Dito tuluyan ang nalaman ni Ramon na si Don Facundo Caballero ang sumulot sa kanya dahil sa mga mababang offer nito para sa mga produkto. Muling nabuo ang plano ni Ramon. Ituloy ang kanilang transaksyon para dito na niya bubulagain si Don Facundo. Pero lingid sa kanyang kaalaman, nakatunog na itong si Don Facundo. Sinabi ni Don Facundo kay Mr. Villegas na si Marcelo na lamang ang makikipagkita para sa susunod na transaksyon dahil may mahalaga nga siyang lakad. Nang malaman na ito ni David, agad niyang sinabi kay Ramon na mukhang nakatunog si Don Facundo. Dito na nga nagsimula ang sagupaan na magkabilang panig. Habang nagpapalitan ng mga putok, napansin ni Marcelo na naroroon si Don Julio. Muling bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng mga pang-aapi at pagmamalupit ni Don Julio sa kanya nung nakaraan. Lalo na nang ito ang naging hadlang sa pag-iibigan nila ni Olga. Dito na siya nakakita ng pagkakataon para maghiganti at tinamaan nga itong si Don Julio. Nang makita ni Olga ang nangyari, napasigaw ito ng sobra sa takot at galit. Pero sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nagdesisyon si Ramon na iligtas si Don Julio at agad silang tumakas mula sa lugar. Subalit sa pagkakataong ito, nakoler si David at tuwang-tuwa nga itong si Marcelo dahil sa wakas, makukuha niya ang kanyang paghihiganti. Dito na nagpakumbaba si David. Halos lumuhod na siya sa takot nang akmang tatapusin na siya ni Marcelo. Biglang inamin ni David na hindi siya ang tunay na Montenegro at nagpapanggap lamang siya. Nag-alok pa nga siya na maging espiya laban sa mga Montenegro para lamang mabuhay. Napaisip si Marcelo. Tama nga naman itong si David. Maaari itong maging mahalagang alas sa kanyang plano. Ngunit ano kayang gagawin ni Tanggol kapag nalaman niya na kabilang pala si David sa miyembro ng mga sindikato at ginagamit ang kanyang pangalan at pagkatao? Malalaman natin yan sa mga susunod na episode.